Ng araw po, si Mike Anyayahan ito. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa disiplina sa paaralan. Pag sinabing disiplina sa paaralan, ah, minsan sumasagi sa isip natin, lalo na yung mga kahenerasyon ko, no? Yung ano no, yung pamamalo ng teacher sa mga students, no? Pamimingot, yan. Ah, pag ano, pag i-squat ng ano no, ng may libro, nakaluhod, mga ganon. Yung mga time namin, no. Pero ah actually ano ah siguro nung panahon na yon, hindi yun yung ano ah hindi yun talaga ang nagdi-define ng disiplina, no. Nagkataon kasi yung kultura nung araw ay at kondisyon ay iba sa ngayon. Nung araw kasi, parang ang dating, parang ang mga strong ang mga kabataan nung araw, no? Kaya, kumbaga sa ano, dahil ang mga kabataan noon ay strong, hindi ano, no? Hindi, hindi gagana yung kaunting disiplina. Hindi gagana yung ano, yung pagsasalita ng matigas, o yung simpleng pagsasabi ng nakakatakot na salita. Masyadong strong ang kabataan noon para ano, no, para madisiplina ng mga ganun-ganun lang. Kaya minsan kinakailangan ng kamay na bakal, no. So yun. Dahil kaya i-tolerate, no? Kayang i-tolerate ng mga kabataan noon, dahil well-trained ng mga kabataan noon, hindi lang sa paaralan kundi sa kasalukuyang kondisyon noon, na mahirap ang buhay noon. Minsan papasok ka lang sa klase, maglalakad ka pa na ng pagkalayo-layo, umainit, umuulan, no. Biruin mo, wala kang mga masyadong masasakyan. Kaya batak yung mga kabataan, no. Alala ko noon nung araw na hindi naman namin kasama yung mga magulang namin, o wala kaming wala naghahatid sundo sa amin. Grade 1 ako noon. Kanya-kanya kaming lakad, no. Mga mahigit 1 kilometro. Mainit. Tapos minsan umuulan. Minsan pag umuulan, sisilog pa kami sa kung saan dun sa may mga parang dinadaanan naming mga kaingin, o parang magubat na ganun, hanggang sa nakakahakbang kami ng mga ahas, sawa. Ganun ka ano, no, harsh yung condition ng araw kumpara ngayon. Very convenient ngayon, no? Kaya pampered ang mga kabataan ngayon. So, kaya parang lumalabas, no, na mahinang nila lang yung mga kabataan ngayon, no. Pero ayoko mag-judge, no? Hindi lahat, no, hindi lahat. Siyempre pumunta tayo ngayon doon sa malalayong lugar, especially sa mga remote areas, mga probinsya. Patak pa rin yung mga kabataan. Nakita pa nga ako sa ano, no, sa napanood ko dun sa isang documentary, yung the most dangerous way to school, no. Isa sa na feature doon yung mga estudyanteng Pilipino. Kita mo, umaakyat ng bundok, tumatawid ng ilog, mga delikadong lugar, para lang pumasok sa paaralan. So meron pa rin mga matitikas na mga kabataan ngayon. Although karamihan hindi na talaga ganoon. Pampered ang mga bata ngayon. Masabihan mo lang ng konti, hindi na ano, no. Kaya ngayon bilang mga magulang, 'di ba, dapat
wag natin masyadong wag tayong masyadong nagpapaalipin doon sa sa kapritsyo ng ating mga anak, no? Dahil ang role natin ay disiplinahin din yung mga anak natin. Ah, uh, Minsan nagiging OA lang tayo, no? Dahil sobrang kalayaan natin, especially sa social media, lahat nasasabi natin. Parang yung mga salitaan lang, parang medyo sakit na tayo, no? Pero nung araw, kahit pisikalan, natotolerate ng bawat isa yung 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 mga pagsubok, no? Kaya ngayon, no, kaya doon sa sa disiplina sa paaralan, dapat manatili ang paaralan bilang isang institusyon na huhubog sa kabataan upang umangkop sa hinihingi ng lipunan na na maging bahagi niya. O sa English we should shape the youth to prepare themselves for what the society requires them or demands them to be, diba? So ang ganoon naman kaya tayo may paaralan, kaya tayo may institusyon, di ba? Unang-una, no, kung babalik tanawin natin, bakit nagkaroon ng mga paaralan, di ba? Nagsimula yan sa panahon ni Plato, no, yung academy, no. Nung araw dati, ang paaralan hindi yan hindi yan panglipunan. Walang pakialam diyan ng ang requirements ng lipunan. Nung araw para sa mga elite yan. Sa mga freemen na in short, no, sa mga sa mga malalaya, hindi slaves, mga malalaya pero may kaya. Dahil sila yung mga yung mga elite, yung mga aristokrata, sila yung mga usually nagiging bahagi ng governance, no. At sa governance, na nakikipag balitaktakan o tagisan ng talino. So ngayon, yung academy ni Plato ay ay isa lang na parang reaction doon sa sinasabing makabagong pagtugon doon sa training ng mga nakikipagtagisan ng talino. Kasi nung araw wala pa ang academy. Meron ng may edukasyon na nung araw. Ito ay individualized, no? Hindi siya hindi siya institutionalized, no? Ito ay sinasagawa ng mga sophist, no? At nagtuturo ng rhetoric at philosophy, no? So rhetoric ibig sabihin kung paano balitaktakan, philosophy kung paano mag-isip ng tama, no? At paano alamin kung anong totoo. So yun, bawat isa ini-educate bawat isang aristokrata, no? o privileged na tao, individual, ay may kanya-kanyang mga guro. Siguro sa panahon natin parang katumbas siya ng mga tutor, no? At ay mga guru na yon ay mga philosopher, no? Tulad halimbawa ng ng mga philosopher na kaya natin si Socrates, sino pa ba, si Pythagoras at Anaxagoras, mga ancient philosophers nung araw, no? So nagkataon tong si Socrates, kakaiba siya sa lahat ng mga nagtuturo, no? Siya libre yung pagtuturo niya.
Ah, yung iba, parang tutorial, may babayaran yung session, ganyan. Parang coaching, di ba? Sa kanya, hindi. Pupunta siya sa palengke. Tapos, lahat ng mga kabataang makikita niya, kakausapin niya, tuturuan niya. So, ngayon, doon, ah, nakilala ni Plato si Socrates. At si Plato ay naging estudyante ni Socrates na. So, ngayon, si Socrates, siyempre, nagkaroon ng idea si Plato nagkaroon ng idea kay Socrates. So, anyway, fast forward, nagtayo si Plato ng academy. At kauna-unahang eskwelahan. So, dahil si Socrates, ang tanging philosopher na nag-deal sa question of ethics. Kasi nung araw, mga philosopher, puro mga pinag-aaralan yung cosmology, yung logos, cosmos, truth, parang science, no? So, pinag-aaralan yung universe, pinag-aaralan yung matter, space, lahat. Ganon. Pero, yung pagkatao, yung katotohanan sa pagkatao at yung paano dapat mabuhay ang tao. O ano ba dapat ang maging tao? Ang tao, ano ba ang maging dapat siya? Hindi, si Socrates lang yung talagang nagbigay ng focus doon. At si Plato, ang kauna-unahang nagtayo ng school para dito. So, in short, tinayo ni Plato yon para ipalaganap yung tinatawag na virtue ethics. At yung virtue ethics, ito yung pagtutuwid sa tao. Pagtutuwid sa ating mga gawi. Hindi na kamukha ng mga school ni Pythagoras na ang tinuturo ay yung mathematical formula para malaman yung sukat o distance ng isang bagay para ma-achieve mo yung katotohanan sa space, mga ganun. Hindi, question of life and ethics na. So, paano ituwid? Hindi na tungkol sa ano yung tama, no? Kay Plato, paano ituwid ang buhay natin, no? So, virtue ethics, no? So, in short, no, kahit sabihin mong hindi pa ito panglipunan, no, yung kauna-unahan eskwelahan, ay tinayo for the purpose na ituwid ang ating landas. So, ngayon, hanggang sa nag-evolve na lang siya, na ang mga eskwelahan ngayon ay itinuturing na isang institusyon para ihanda ang lahat ng tao upang mabuhay o umangkop sa lipunan. Kasi kung nakatira tayo sa mga sa mga indigenous tribes, no, na medyo nasa labas ng urban society, di natin kailangan ng edukasyon. Di natin kailangan ng pagdisiplina ng paaralan. Ipe-preserve lang natin kung ano yung gawin natin doon sa tribo na yon, di ba? Okay na tayo, no? So, pero siyempre, ikaw, no, halimbawa, kung taga-tribo ka, papasok ka sa lipunan ng common tao, no? Sabihin common tao, hindi indigenous, yung mga urban society, no? O sa isang malaking tribo ng mga taong nakatira sa concrete jungle, o yan lang yung term natin. Ayoko sabihin sa lipunan ng tao. Bakit hindi ba tao yung mga indigenous people? Hindi, kung ikaw ay nasa tribo ng mga indigenous people, no, nasa isang komunidad ng indigenous community, no, nasa indigenous community ka, papasok ka sa lipunan na to ng common tao. Siyempre dapat alam mo kung anong gagawin mo, alam mo yung gawi, alam mo yung dapat, ano yung tama at mali, no? So dapat mag-aral ka, no? So ganoon din yung mga sanggol, no? Pagsilang, paglaki nila at nagkaroon sila ng isipan, te-trainingin sila papaano sila papasok sa lipunan at paano nila malalaman yung tama at mali. So ngayon, ang eskwelahan ay dapat na maging importanteng bahagi ng paghubog ng kabataan na to upang
umangkop sila sa lipunan. At paano mo huhubugin yon? Kasi hindi mo susundin yung kapritsyo ng kabataan. Hindi, ang kailangan mo isa, disiplinahin. At ang pagdidisiplina, hindi yung ano, no? Hindi yung cruelty. Kasi minsan, nagiging cruel yung isang bagay pag ginagawa mo na ng walang katuturan. O pag hindi naman kailangan, di ba? So, pag sinabing disiplina, yung pagtutuwid, nakita mo pag nagtutuwid ka ng alambre, may mga times na ganyan ka lang, pero may mga times na ginagamitan mo ng ano, no? Binabraso mo, di ba? Depende yan. Ang pagtutuwid, di ba? Minsan may soft ang pagtutuwid ng alambre, di ba? Minsan ginaganyan mo lang, gaganyan, pero may mga time na talagang babrasuhin mo. Pero may mga oras talaga nagagamit ka ng kamay na bakal o long nose, di ba? Para talagang ganoon, hindi pag sinabing disiplina isang paraan lang, di ba? Maraming paraan, di ba? So, ngayon, ano yung mga paraan na yan, di ba? O, nag-iiba-iba yan, nagbabari yan, especially sa kultura natin, di ba? At ngayon, sa panahon ngayon, sa eskwelahan, bawal na yung pamamalo sa puwet ng bata, di ba? Hindi katulad ng araw sa amin. Okay, kasi iba na yung kultura ngayon. Okay, sige. Bawal na rin yung ano, no? Yung mga dati yung binibila di squat ganyan. Kahit nga yung pinalalabas, minsan pinalalabas na kami. Get out. Diba? Pinalalabas na kami. Kasi di kami gumawa ng assignment. Bawal na rin yung ganun. So ngayon, ano na lang yung disiplina na gagawin mo sa eskwelahan, no? Para mahubog yung kabataan, diba? Pagsasabihan mo, diba? Ngayon, kung pati yung pagsasabihan mo, eskwelahan, pagkasabihan ng teacher yung bata, bawal pa rin. Ano na lang yung disiplina na gagawin doon sa estudyante? Yung estudyante na lang dumisiplina sa sa teacher tsaka sa sa lipunan. Disiplinahin nila ng estudyante yung mga magulang nila. Pwede ba yung ganoon, di ba? Hindi pwede. Siguro kung naglalaro ito sa sa pagitan ng karapatan at human rights violation, no. Sa pananalita, kung ang problema lang ng mga magulang ay yung harsh na pananalita ng teacher sa isang estudyante o sa mga estudyante, siguro masasabi ko kung medyo parang below the belt na yan, halimbawa para bang medyo sige, halimbawa may isang estudyante, di ba, hinuhusgahan mo yung estudyante ayon sa kanyang status. Halimbawa, sabihin mo na hindi ka na aasenso, mananatili kang mahirap dahil pamilya kayo ng mahirap. Yun, medyo foul yun siguro. Or sabihin mo na hindi ka na magkakaroon ng magandang buhay dahil pamilya kayo ng mga kriminal. Foul yun, di ba? Kasi hinuhusgahan mo yung bata dahil sa status niya. Pero kung huhusgahan mo yung bata na tatamad-tamad, walang disiplina, at parang nire-ridicule pa yung teacher, o sabihin mo nagsisiga-sigaan pa, parang you can judge the person based doon sa ano yung pinakikita niya. So halimbawa, ikaw sa harapan mo may loko-lokong estudyante, no, sasabihin mo sa ganyang attitude mo, no, pag ganyan ka, hindi ka na parang mapapariwara ka, hindi ka magkakaroon ng magandang buhay, hindi ka na aasenso sa ganyan mo. Tamad ka mag-aral. Paano ka aasenso, tamad ka mag-aral?
Yung mga ganung bagay ba, pati ba naman yun, I mean, yun na nga lang yung paraan mo ng pagdisiplina. Siguro, hindi natin masabing foul, no? Kasi, may hustisya doon sa ano sa reaction, di ba? Ng guro para sabihin sa isang estudyante yan. Malapa siguro, no? Kung medyo talagang below the belt na nga, hinusgahan mo yung estudyante dahil sa bagay na wala siyang control. So, yun. Ngayon, kung yung ugali naman ng isang teacher, yung magmamatter, dahil magre-react ang mga magulang kasi ugali ng teacher ganito ganyan. So parang ano na lang bang dapat mangyari sa eskwelahan, no? Siguro might as well wag na lang papasukin ang mga kabataan, wag na lang sila mag-aral, sa bahay na lang disiplinahin sila. So kung maraming demands ang mga magulang para dun sa mga anak nila, so mas maganda might as well na yung mga magulang na lang yung mag-training sa mga bata, kagaya ng ginagawa namin dito sa mga kabataan namin. Dito may hinomeschool ko yung isang yung panganay ko, diba? Kasi nung during the pandemic, no, parang nagkaroon siya ng depression. So, pero hindi ko and ang reason niya ay yun nga, parang may mga hindi siya mga nagugustuhang mga gawi ng teacher at estudyante o classmate niya o ganyan. Kaya nagkaroon siya ng anxiety, yan. So, yun, nagkaroon siya ng mental health. Pwede ko bang sisihin yung eskwelahan? Partly, no? Pero, ibig sabihin, responsable din yung yung anak ko ron. Kaya masisisi ko rin ba yung anak ko? Siguro, hindi rin. Pwede kong sisihin sarili ko Bakit? Masyado akong umasa sa eskwelahan para disiplinahin ang anak ko. Pero hindi naman siya nadisiplina. Bakit di siya nadisiplina? Kasi sa panahon ngayon, parang bawal nang gawin ng paaralan yung mga pagdisiplinang ginagawa sa amin nung araw So, ganun. So, ang ending, ako nagdidisiplina ngayon sa dito sa anak ko. So, kaya sa mga magulang na medyo nagre-react doon sa walang problema kung ayaw niyong masabihan ng ng di maganda yung mga anak niyo. Di kayo pwedeng mamili ng teacher pag pinasok niyo sa isang paaralan. Pwede kayo mamili ng paaralan. Pero saan kayo hahanap ng paaralan na may mga teacher o sistema ng gusto nyo? Pare-pareho ang sistema sa lahat ng paaralan sa buong Pilipinas. So, might as well kung may kakaiba kang demand, so gawin mo yun sa bahay nyo. Disiplinahin nyo yung anak nyo sa bahay. Diba? Pero ganyan pa man, diba? Hindi lang naman estudyante sa paaralan ang disiplina. So, ganun din ang mga guro, di ba? Kung ang mga estudyante ay dapat may sunding patakaran para mahubog sila sa pagsunod sa tama, ganun din ang teacher. So, ang magulang dapat objective. Titignan dapat ng magulang kung tama ba yung ginagawa ng teacher at the same time ng estudyante o ng anak nila. Diba? So, sige, hindi puro yung susumbong ng magulang yung teacher, diba? Dapat minsan yung magulang din handa rin na pagsumbungan ng teacher. So, bilang isang magulang, diba? Nandiyan ka hindi para para palakihin sa layaw yung anak mo. Para sundin ang lahat ng gusto ng anak mo. Ang dapat
masunod ay yung tama. Hindi ka rin naging magulang para pasundin mo yung anak mo sa lahat ng gusto mo. Hindi, ganun ang pagiging magulang. Pagiging magulang ay pag-alam sa tama at ngayon, at pag-alalay sa anak kung paano sundin yung tama. So, ayun, bilang isang magulang na nagpapaaral, hindi lang yung pagsusumbong sa maling gawain ng teacher ang dapat inaatupag natin. Kundi dapat handa rin tayo na pagsumbungan ng mga teacher kung tama ba yung ginagawa ng ating mga anak. So nang sa ganoon, bahagi tayo ng paaralan. Kasi ang mga parents, bahagi pa rin yan, paaralan. Diba? Hindi puro paaralan lang. Diba? Totoo lang, lahat ng mga halos karamihan ng natutunan ko at yung buo kong pagkatao na nahubog ay ibig sabihin hindi solely sa paaralan, pero may malaking bahagi ang paaralan. Partida, grabe pa magdisiplina nung araw. Paano na ngayon? Ano na magiging bahagi ng paaralan kung wala na siyang pangil, wala na rin boses? So dapat handa tayo na pag pumasok tayo sa isang institusyon, nauunawaan natin kung bakit. Tulad nung yung pagpasok sa military training o sa Philippine Military Academy. Ang purpose mo ron para maging sundalo, di ba? Para maging sundalo, dapat matibay ang katawan mo, agile, tapos matibay ang katawan, matibay ang isipan, no? Matapang at adaptable, flexible, active, mabilis, gano'n, matikas, no? So ngayon, paano mangyayari yon? Siyempre, tetrainingin ka nga doon, di ba? So, paano ka matetraining kung hindi ka susunod sa mga patakaran, no? O mga dapat ipagawa sa iyo para mahubog ka sa ganun. So ngayon, ang ginagawa nila, may mga obstacle course, no? Tapos minsan pinapupush up ka pa, di ba? Pinatatakbo, pinaja-jogging, di ba? Ganun. Grabe yung training, pinamamarcha, yan, para hubugin, para disiplinahin ng tao, di ba? So, yun yung ngayon, nauunawaan mo. Magrereklamo ka ba na bakit nyo pinapupush up yung anak ko? Bakit nyo pinatatakbo sa sa lubid o pinalalambitin yan So, ngayon, pagkaganito, ibig sabihin, yung magulang na may problema. Kasi, ang kawalan ng disiplina ng mga kabataan, ibig sabihin, kawalan din ng disiplina ng magulang ninyo. Pero, ang disiplinadong mga bata, ibig sabihin, nagre-reflect yan kung sino yung magulang, di ba? So, nasa atin din yun. So, ngayon, kung sa paaralan, ang nakikita natin disiplinado yung estudyante, pero yung mga teacher ay hindi. Ayun, doon siguro merong may karapatan ang mga magulang na ireklamo yung mga teacher o yung paaralan mismo. Pero kung yung teacher walang disiplina, estudyante walang disiplina, dapat wala na lang eskwelahan. Dapat kanya-kanyang training na lang sa bahay ng mga anak natin. So, in short, iba pa rin talaga. Nasa bahay, hinuhubog natin yung mga anak natin. Pero, dahil may napatunayan naman ang paaralan, di ba? Para ihanda ang kabataan sa lipunan.
Ibig sabihin, nakakabawas sa 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 oras at pagod ng magulang na disiplinahin tong mga anak. So, ibig sabihin, i-appoint mo yung paaralan para maging pangalawang magulang. So, ibig sabihin, kung sila ay pinagsasabihan ng mga guro doon, wag mo lang kontrahin yung sarili mo, kasi extension ng sarili mo yan, paaral, diba? So, otherwise, parang pag sinabi mo wag niyong disiplinahin yung anak ko, sinasabi mo na rin na hindi ko na disiplinahin yung anak ko. So ganun. So maging maging open-minded, no? Hindi para yumaman, no? Sabihin, maging bukas ang isipan natin pagdating sa mga kaparaanan, no? Iba ang paraan noon, iba ang paraan ngayon. Maswerte ang mga magulang at estudyante ngayon. Ang paraan ngayon ay hindi yung paraan ng mga panahon namin. Pero ang masasabi ko lang, yung lahat ng bagay, no, ang pagiging tama, ang pagsunod sa tama, may kaakibat na pain yan, may kaakibat na suffering yan. Hindi mo magagawa ang tama nang hindi mo dadaanan ang sakit at paghihirap. Gaya ng sa sa pagtutuwid sa mga baluktot. Hindi mo hindi mo pwedeng hindi pwedeng hindi mahirapan. Hindi ka pwedeng hindi mahirapan para gumawa ng tama. Otherwise, ang paraan para gumawa ng mali o mabuhay sa pagkakamali ay huwag mahirapan. So, yun na po. Hanggang sa susunod na episode, no? Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.